Sa lahat po ng pinangakuan nito ni Eli Fernando, itong pambubudol niya about sa equality ng wages, no, sa buong Pilipinas. So punta tayo rito sa pangalawa. Wala nang iba sa ating may sayad na Vice Presidente. Aba, ang latest na panluloko nito. Bago umalis at pumunta sa dahig at magbakasyon na naman at maglakwat siya na naman si Dory. Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning uli dyan at good evening rito. Eto pag-usapan natin ang patungkol sa dalawang ito, okay? Ang kanilang itong isa, ang kanilang pambubudol, parehas pala sila, ang pambubudol nilang parehas, no? Pero itong isa, medyo latest. So, pag-usapan natin. Okay, unahin natin nga itong si Eli, no? Sa bagay, wala kasi masyadong pumapansin, hindi nyo lang ito napapansin, ano? Pero ako, pinagbigyan natin ito ng ilang buwan ba? Simula May hanggang ngayon, no? Sapagkat, guys, sa lahat po ng pinangakuan nito ni Eli Fernando, itong pambubudol niya about sa equality ng wages, no, sa buong Pilipinas, pagkakapantay-pantay, aba. Alam nyo ba guys, mukhang ni isang step para itaguyod or ipurso or ipush ang kanyang ipinangakong ito, parang wala. Parang wala pinagkaiba kay Marco Beta. At saka kay Mr. 10K. 'Di ba? Aba, isipin niyo ilang buwan na ha. Ang ginagawa nito puro pamumuna lang. Akala mo bida-bida, parang nung hindi pa siya congressman, ganun pa rin ang ginagawa, bida-bida. Aba, ngayon ang tanong, may ginagawa na ba siyang hakbang? Meron na ba siyang bill para tuparin yung kanyang pangako o ito talaga ay sinadya niya lang dahil pambubudol? Dahil ako personally, simula't simula yung kampanya niya na pagkakapantay-pantay ng lahat ng sweldo sa buong Pilipinas, alam kong imposible. At alam ko na hindi ito mangyayari. Alam ko, di ba? Kung sa mga nakasubaybay sa akin, kinontent ko ito noon, sabi ko, budol. Budol ang pangakong yan. At wala kasi siyang maliwanag na ipinahayag o inilatag na paraan kung paano niya ito gagawin. Basta't ang sinabi niya, kayong mga manggagawa, papantay-pantay natin ang sweldo. Bakit Maynila mataas? Dapat lahat ng probinsya ay pantay-pantay. Ang tanong ko, bakit hindi pa niya man lang niya nagagawa ngayon at hindi man lang siya gumagawa ng anumang hakbang para gawin ipatupad ang kanyang sinasabing ito? Dahil ang katotohanan, wala kang mailalatag na maliwanag na paraan or maliwanag na anong tawag dito? Maliwanag na tawag dito? Maliwanag na paraan kung paano mo ito talaga mailalatag at may isa sa katuparan. Sige nga, paano mo gagawin yan na pagpantay-pantayin ang sweldo ng buong bansa na pare-pares ang taas ng sweldo ay sinsweldo ng sa Maynila? Sige nga, paano mo nga gagawin yan? Paano mo gagawin na itulad ang sweldo ng isang maliit na bayan? Sa isang sulok ng isang bayan, paano mo ipaparehas ang sweldo ng mga nanduroon, no? Sa sweldo ng taga Maynila. Paano mo yan gagawin? Ito ay maliwanag na pambubudol. Ito ay maliwanag na ginamit niya lang yung salitang manggagawa dahil alam niya na marami ang mga manggagawa, marami ang botante na nasa linya ng manggagawa at kalimitan ang mga manggagawa ang siyang sinasamantala ng ganitong mga bagong politiko. Sinasamantala ang kaisipan sapagkat sila rin ang mga kalimitang madaling napapaniwala at hindi naman natin masisisi sapagkat ang mga manggagawa syempre ay nangangarap ng maayos na taas ng sahod, equality ng sahod sa Maynila. Kaya nga maraming lumuluwas o bumabiyahe papuntang Maynila, di ba? O, tanong mo sa mga taga Davao City. At yung mga taga Davao City na sinasabing ang yaman ng Davao City, bakit nagsisiksikan sa Maynila? Oy, mga taga Davao City, pwede ba umuwi na kayo ng Davao? Umalis na kayo dyan sa Maynila, magsiuwi na kayo ng Davao City. Total, sabi ninyo, maganda naman doon. Bakit kayo dyan nagsisiksik? Napakasikip na ng Maynila.
Okay? So, balik tayo. Ito lang guys ay paalala. Ipinapaalala ko lang dahil itong taong itong si Ellie ay nangako sa atin. Nangako sa mga manggagawa na itataas niya ang sweldo at itutulad niya sa Maynila. Aba, panahon na para makita at ilatag mo sa sambayanan. Wag yung sumasama ka pa kay sumasama ka pa kay Lipiste at kay Meow Meow eh. Nagbibida-bida ka pa sa... Di ba? Huwag ka naman bida-bida. Ipakita mo ngayon. Sayang ang pagiging PUP mo. Ipakita mo ngayon kung paano mo gagawin, isa sa katuparan, ano ang plano mo. Sige nga, pakita mo ang strategic plan mo para maisa katuparan. Yang sinasabi mo at planong makatotohanan. Hindi planong suntok sa buwan. Ang sabi nga ang natutunan ko sa korporasyon pag ako gumagawa ng plano, ng aking departamento, kinakailangan, ito ay unang-una, achievable. Second, measurable. Para sigurado tayo na kaya mong tuparin, hindi yung puro pangakong ganyan. Okay? So kaya hinahanapan ka namin, Congressman Eli Fernando ha. Hinahanapan ka namin ng iyong ipinangako. Okay? So punta tayo rito sa pangalawa. Wala nang iba sa ating may sayad na Vice Presidente. Aba, ang latest na panluloko nito. Bago umalis at pumunta sa dahig at magbakasyon na naman. At maglakwat siya na naman si Dory. Dory tuloy. Dora! Okay? Alam nyo ba ang kanyang panlulokong ginawa? Merong isang tao itong niloko at inagawa ng trabaho. Yes! Isipin mo, kaunting sweldo na nga lang, pinatos pa. Barya-baryang sweldo na lang, pinatos pa. Ano itong aking sinasabi? Aba, yung isang tao na dapat ay siyang makikinabang sa tupad program ng ating gobyerno, inagaw pa nito! Saan ka naman nakakita ng Vice Presidente nang aagaw ng trabaho ng tupad? Imbis na merong isang tao na gagawa ng trabaho niya para sumweldo, para may maipangkain sa pamilya, kumita kahit kakaunti, inagaw pa nito ni Sayad. Nabawasan patuloy yung nasa tupad programs. At siya ang nagbida-bida, nagtupad-tupad pa. Ang malupit pa nito, ginawa niya yung kanyang tupad, yung pamumulot ng basura sa bundok. Hindi lang basura pinulot, pati dahon-dahon. Kung hindi naman pala ito isang damakmak na bobo, yung dahon, hindi na pinupulot yan, fertilizer yan. Yan ay mabubulok at magiging pataba ng lupa. What the heck? Yun. May isa tayong kababayan na niloko nitong si Sayad. Bakit ka mo? Isipin mo, yung trabaho ng tupad, yung trabaho sana ng isang taong yun. No? Di sana kung hindi niya kinuha at hindi niya pinakalman at hindi siya ang gumawa ng tupad na yan. Di sana may trabaho ang taong yon, di ba? Di sana nakatulong pa siya. Wala talaga to si Sayad. Ang iniisip lang, photo ops at pansarili niya, no? Natanggalan patuloy ng trabaho yung isa sa tupad. What the heck? Tapos nung biglang aalis, magbabakasyon sa dahig. Pagdating sa dahig, bida-bida na naman. Anyway guys, pagbigyan na natin dahil kinakabahan na talaga. Anong pihit na butil-butil na ang pawis yan ni Sayad. Kaya pagbigyan na lang natin. Nakakatawa lang yan sa harap ng camera. No? Pero pag walang camera, Diyos ko po, Rudy! Talagang high blood. So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!